Isang magandang araw po sa bawat isa. Isang magandang araw po. Maaari po ba tayo ay tumayo? Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Indeed, isa pong mapagpalang araw po sa bawat isa. Good morning po. Good morning po. A blessed morning to everyone. And before we start, maaari po bang batiin natin yung katabi po natin? Ayan. And let's speak blessing over them. Ayan. Ang ganda namang ngiti ng ating mga kapatid. Sino po dito ay pinagpala ng Panginoon? Itaas ang kamay. Amen, di ba? Sino po dito nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon? Itaas ang kamay. Amen and amen. And I believe po no, every day of our lives, the fact that we are breathing, di ba? The fact na may buhay pa tayo, napakalaking bagay na pagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. And with that po, let us pray. Heavenly Father, O God, Lord, Ikaw ang aming tinataas. Ikaw ang aming ninuluwalhati sa aming kalagitnaan, O Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos na sumama sa amin. Ikaw ang Diyos na gumabay sa amin, Panginoon, sa habang panahon, O God. Kaya naman, Lord, nararapat ka ng papuri at pagsamba at pag-awit namin ngayong araw na to, Panginoon. And Lord, today, bilang anak mo, Panginoon, bilang iyong simbahan, O God, Lord, nagpapakumbaba kami before you, O God, and Lord, nanghihingi kami ng forgiveness, Panginoon, kapatawaran, Panginoon, Lord, for everything that we've done that is not pleasing before you, O God. And Lord, I pray right now, O God, Holy Spirit, continually na turuan niyo kami, Panginoon, ng tamang landas, Panginoon, upang, Lord, mag-glorify ka namin sa lahat ng gagawin namin, O God. And Lord, today, Panginoon, regardless of the circumstance that we are in, Panginoon, pupurihin ka namin, O God. Lord, sa kasaganahan, sa kalungkutan, Panginoon, ang pangalan mo ang madakila sa aming buhay, sa aming simbahan, Panginoon. Kaya, Lord, today, each and every one na nandito, Panginoon, hayaan niyo po itong puso na meron kami, Panginoon. Bigyan ka ng papuri na narapat sa dakila mong pangalan, O God. Maraming salamat, Panginoon, and Lord, inaalay namin sa iyo itong worship service na ito. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Sabi po sa kanta, Hosanna in the highest, and Hosanna means to praise the Lord. Kaya naman tayo magpupuri sa Panginoon. Maaari bang itaas mong kamay para sa Panginoon as we worship Him today? Hey. Come on, let your praise arise in this place. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you.
natatakot sa presensya ng Panginoon. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, we are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Oh, we sing Hosanna! You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Oh, let's rejoice in the presence of the Lord. Oh, we sing Hosanna! Hosanna, Hosanna, Hosanna. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Hallelujah, O Lord. Indeed, you are the Lord of heaven's armies. And today we praise and lift up your holy name. He! Sino dito patuloy na magpupuri sa Panginoon? Itaas ang kamay. He! Tayo magdalak sa presensya ng Panginoon. He! You are here as we lift you up. You are riding on our praise. We exalt over everything. You are seated in our praise. Prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the
praise goes up, your rain comes down. So we believe Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Come on, church. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. For you are riding on our praise. Oh Lord, Come on, everyone. Let's worship the Lord. turning up. Sound of praise, make it louder than any. Come on, lift him up. Shout his name over all. Come on, one more time, all the voices. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Come on, turn up your praises for the Lord. Oh God, we give you glory. We give you honor, Panginoon. Come on, all you people of God. Bigyan natin ng papuring nararapat sa Diyos nating buhay. Hallelujah, Lord. Indeed, sabi sa kanta po kanina, no, that when we see the Lord, we find strength to face the day. Amen? Amen. Yung kalakasan na meron tayo, I believe na nanggagaling lang yun sa Panginoon. And it says in the Word of God, here in 2 Chronicles, panghawakan po natin to, that for the eyes of the Lord range the earth to strengthen those hearts who are fully committed to Him. Kaya kapatid, huwag ka manggagamba. Panginoon, nakatingin siya sa puso na pinipilit magtapat sa Kanya, pinipilit na mag-draw niya. Kaya today, church, I encourage you, lumapit tayo sa Panginoon. And the God who promised His word is faithful. Talaga namang He will see us, He will strengthen us, He will provide for us, He will see us through kung ano mang season niya. And be still and know that He is God. Yes, so Lord, we worship you, Panginoon. Until the storm has ceased, your voice will rise above the seas. We will not fear, you are still God. Here in the water deep, your hand will always be beneath. We will not fear, you are still God. We lift our eyes to you most high, forever be exalted, forever you will be exalted. Our help will come from you most high, forever be exalted, forever you will be exalted. Beyond eternity, come on, you reign with all authority. And now your knees, Emmanuel, you are with us. Impossibility remains no longer when you speak. And now you're near, you are with us. We lift our eyes to you
to you we give our praises. Before the world began, it wasn't spoken yet. You were still God, and you are still God. After your final breath, it wasn't over yet. You are still God, and you are still God. Before the world began, it wasn't spoken. Come on, He is God. You are still God, and you are still God. Weapon formed again, past of your promises. You are still God, and you are still God. You are still God, and you are still God. We lift our eyes to you, Most High. We exalt you, Lord. Forever you will be exalted. Our help will come from you, Most High. Forever be exalted. Forever you will be exalted. We lift our eyes to you, Most High. Forever be exalted. Forever you will be exalted. Our help will come from you, Most High. Forever be exalted. Forever you will be exalted. Come on, fill this place with worship. Be exalted. Come on, exalt His name. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Be exalted. Be exalted. Be exalted.
Jesus, we exalt thee over all the earth. Over the church, come on, sing your praise to the Lord, church. Come on, exalt his name. The Lord of heaven's army is in this place. Kaya bigay natin yung mamuring nararapat sa Panginoon. Come on, lift up your voice, lift up your hands to the Lord. Sing a new song, a joyful song to his name. Indeed, Lord, you are holy, you are mighty, Panginoon. You are majestic, O God. And Lord, we lift our eyes to you, Most High, Panginoon. Kasi Lord, deserve mo tong puso namin, tong isip namin, Panginoon. Everything, Panginoon, from the top of our heads to the feet of our soul, Panginoon, O God. Lord, karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, O God. Kaya naman, Lord, today, O God, continue, Panginoon, to fill us today, O God. Lord, ang bawat puso nandirito, Panginoon, O God. Lord, I know and believe that you have a word for them today, O God. Kaya naman, Lord, today, hayaan niyo po maging expectant ang puso ng bawat isa, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa iyo lang kami umasa, Panginoon. Kasi, Lord, we know, Panginoon, na Lord, pag sa iyo namin binigay, Panginoon, yung hope, yung pananampalataya namin, Panginoon, kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami bibiguin, O God. Kaya, Lord, today, let faith arise in this place. And Lord, I pray, ikaw lang ang madakila at maitaas sa kalagitnaan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, O God. Indeed, great is your faithfulness, O God. Kaya, Lord, we will never stop worshiping and praising your holy name, O God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. And we may all be seated. Hallelujah! COG Imus, welcome to our first worship service. Good morning po sa inyong lahat and good morning to all those who are watching right now online. Remember that God is faithful in any kind of situation, in any kind of season. Kahit ano po ang pinagdadaanan natin ngayon, remember that God is always faithful. Okay, as we all know, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, that this church, sa tulong po ng ating butihing Pastor Odi, ay nagkakaroon po ng training. Actually, the number is 8. 8 po ang itine-training para maging bagong preacher, mga kabataan. But of course, ako po ang hindi masyadong kabataan. So, representante po ako ng 50 years old pataas. And prepare that God will use different kind of preacher sa susunod po na praise and worship ng church na ito. Hallelujah! Amen po ba doon? Okay, thank you Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa. At doon po mga kapatid sa excited na, okay, para sa darating na Pasko, the number is 66. 66 days before Christmas. And of course, meron po tayong ipinagpe-pray sa church na ito. 2 bagay po. Number 1, si Lord po ay may provision
And we are still praying and ready na po ang COG Lancaster. Yes, COG Lancaster. Okay? So kung kayo po ay may mga kaibigan, may mga kakilala, may mga kaklase na gustong ma-reach out at mawin ng soul, whether it is very near in Kawit or in General Trias, may pagkakataon na po tayo sapagkat binibilisan na po ni Lord na tayo ay makapagbukas sa Lancaster para yung mga kaibigan natin ay katulad natin na makakilala at madala natin sa paanan ni Lord, sa mga binagong buhay ni Lord. Okay po ba yon? Amen po ba? Yes. And secondly, we are very excited, lahat po ng COG Imus, because next Sunday, we are about to celebrate our 13th, 13 taon pong anniversary ng COG Imus. Woo! Okay, so mag-invite po tayo because si Lord po ng himala. Okay, hindi lamang ngayon, kundi sa susunod na anniversary, mga kapatid. At mag-invite po tayo ng mga kakilala because things will be different doon po sa anniversary. Okay po ba yon? Amen? Okay. Meron survey, mga kapatid, sa akin pagsisimula. Bago ko pala simulan, may I ask, meron po bang mga VIP dito? VIP means yung mga first-timer. Dito po sa aking kaliwa, do we have a VIP, mga first-timer po? Pataas po kamay, taas po ang kamay ng mga VIP. 1, 2, ang dami dito, oh. So, dito naman sa kanan, meron po ba ditong mga VIPs? Mga first-timer po. Okay, mamaya po mga kapatid, because we believe that hindi po nagkataon na kayo ay nakapunta dito po sa gawain na ito. Medyo konting-konting oras, stay lang po kayo mamaya para kahit pa paano magkakilala po tayo at maipag-pray namin kayo bago ko po tayo maghiwalay mamaya. Okay lang po ba yon? Salamat po. Okay, back to the survey. Alam niyo po ba mga kapatid na there is this survey na lahat ng mga kabataan or lahat ng tao during yung younger days, ang age po ay 9 to 12. They all have dreams. May mga gustong silang mangyari sa buhay. 9 to 12. Alright? 9 to 12. And some wants to be a doctors. Some wants to be a teacher. Okay? Some even wants to be a scientist. Pero alam niyo sa survey, kapag nilagyan na ng obstacles, kapag nilagyan na ng trials, kapag sinubok na mga kapatid, nagbabago ang lahat. Ayon sa survey, of those 100% ng mga kabataan na nagkaroon ng pangarap sa buhay, pag nilagyan ng trials, ng barriers, ng obstacles, 3% lamang ang nagtatagumpay. Only 3%. Wow! Ayon din sa survey, lahat ng pumapasok sa church, yung gustong maglingkod kay Lord, nagtataka sila, bakit kung kailan ko gustong maglingkod kay Lord ng seryoso, doon ako nagkakaroon ng pagsubok ng barriers. Amen po ba doon? Nakakapagtaka. And itong mga barriers na ito, mga kapatid, let's talk about these barriers. And this is very important because we are going to break these barriers. Pag-aaralan po natin ngayon yan. Hindi natin, may mga kapatid tayo na hindi lumalaban, hindi nila binibreak yung barriers. But this time, we will teach you and we will pray hard para ma-break ang mga barriers. Amen po ba? Okay. So may mga kapatid tayo na kapag nagkaroon ng pagsubok, pag nagkaroon ng barriers, hindi nila pinapansin. Pag humakbang sila, barriers will be there. Pag umangat sila, forward, barriers will be there. Kapag kumaliwa sila, barriers will be there. It is like walls. Kaya ang nangyayari, ang daming gustong gawin, walang sinisimulan. Ang daming ginawa, walang natapos. Hindi ko alam kung kayo yon, pero isa po ako sa mga bagay na yon. Alam mo yung binabanggit na good beginner, poor finisher. Puro simula, walang natapos. Puro simula. Mabigat ang laban, mga kapatid. So, it is the reason why we need to talk about
barriers. Ano ba itong mga barriers sa buhay? It comes in different forms. Merong maliit, merong malaki, pero binabanggit dito na it is the wall that is stopping you from getting to the place that you want to be. Kung may gusto kang gawin, there will always walls. There will always be a barrier. Hindi po pwedeng wala. Because in every promise, there will always be a condition. And mind you, brothers and sisters, that each one of us are facing different kinds of barriers daily. May mga barriers, mga kapatid, na matatagal na. Okay? Since childhood, nandiyan lang. Hindi natin. At may mga barriers na kanina lang umaga. Nandyan at bitbit natin dito. And this is the reason why we need to talk about this kind of barriers and how to break it. Again, these barriers comes in different forms. According to Luke 12:44 hanggang 4:8, sabi dito, to whom much is given, much is required. Are you familiar with this parody sa Spider-Man? Ang sabi dito, with great power comes great responsibilities. Alam na alam. With great power comes comes great responsibility. Sabi dito, we are held responsible for what we have. Malaki ang ibinigay ni Lord, malaki ang dapat i-share. Amen po ba doon? Malaki ang ibinigay na blessing, malaki ang po pwedeng i-share. Mataas ang experience, malaki ang experience na i-share na pakikinabangan ng iba. Amen po ba? It comes from different forms. Alam niyo mga kapatid, may mga kapatid tayo na nakakapagtaka, no? Years na sa gawain, pero kapag nilagyan ng maliit na barrier, hindi lumalaki. Minsan natitison sa salitang chismis. Pero 10 years, ang laki ng experience. At ito yung pag-uusapan natin. Kasi dapat, kung tayo ay matagal na sa paglilingkod kay Lord, abay simpleng-simple na itong mga barrier na ito. Kapag chismis, dapat ito'y pinapahid na lang sa damit. Parang bang ganito? Been there, done that. Next. Clear? Amen. Okay. Merong mga maliliit na barrier at malalaking barrier. Hindi tayo pwedeng magpalit. Kami malaki yung aming barrier. Minsan, yung malaki sa akin, maliit sa iyo, at yung malaki sa iyo, maliit sa akin. Alam niyo bang may mga usong-uso ngayon online, yung nababasa natin, and this is true? Iniwan ng boyfriend, nagpakamatay. Wow. At hindi lang yun, ha? Alam niyo bang may mga naglalayas na kabataan na pagalitan lang ng mga magulang? Kung iisipin natin, bakit iniwan lang nag-boyfriend, nagpakamatay? Kung ako yan agad. Clear? Sa kanila, hindi. So we never know. Mayroong maliliit na barriers, may malaking barriers. Ano yung malalaki? At may mga barriers na it seems to be impossible to break. Let me cite you an example. Alam mo kung gaano kalaki yung barrier ni David? Ayon sa mga scholar, ang height po ng kanyang barrier si Goliath ay 12 feet. I am 5'8", 5'9". 12 feet siguro itong kisame na to, 12 feet. Ganyan pong kalaki si Goliath. So ang laki ng barrier na kailangan i-break ni David. Pero because with God, with God, napapagtagumpayan niya lahat. Let us talk about Gideon. Matibay ang be-break ni Gideon. Alam niyo yung laban? 300 men ni Gideon. Ano ang kalaban? Ano yung be-break na barrier? 135 ang kalaban. So ang ratio, mga kapatid, 1:450. Impossible. 1, hindi po 5 ang kalaban ng 1, ha? Ang kalaban ng 1 in ratio,
is equals to how much? 450. And again, with God, napapagtagumpayan lahat. Lakihan pa rin natin, mga kapatid. Do you know about the story of the Wall of Jericho? Alam niyo ba kung gaano kalaki yung Wall of Jericho? Ayon sa pag-aaral, doon sa Wall of Jericho, pwedeng dumaan sa ibabaw ang truck. Wow! Impossible to break. But again, with God, everything is possible. Sa ating mong pagsisimula, kailangan maunawaan natin that you need to be unstoppable in order for you to break these barriers we are facing right now. What do you mean by unstoppable? 3 syllables. Able. Able, stop or unable to stop. Unable to stop. Hindi pwedeng pigilan ang mga Kristiyanong lumalaban sa barriers. You know why? Because this will be a never-ending battle. Pag may maliit na barrier na pagtagumpayan, may susunod. Hindi pwedeng wala. Amen po ba doon? Amen. This is the reason why we need to be unstoppable. So, there are $2 million questions. Pinakamatibay na tanong. Number 1 is, how to be unstoppable? And number 2 is, why we need to be unstoppable. Actually, ito yung magiging topic natin because ang atin pong team for this month is all about unstoppable. Okay, nagbibigay lang kami ng cue. So, punta tayo dito sa dalawang pinakamatindi at pinakamatibay na question. How to be unstoppable and why we need to be unstoppable. We need to learn about this. Brothers and sisters, congregation, COG Amos. When the why is clear, how will be easy. I will say it again. When the why is clear, how will be easy. Kapag alam mo kung bakit mo ginagawa, madali na lang ang paraan. Because yung how, it answers everything about the procedure. It talks about character and traits. Pero, ang tanong ay, what fuels you to do something? Ano ang magpo-fuel doon sa how para magampanan mo ito at ma-break yung barrier daily habang tayo ay nabubuhay, habang hindi pa dumarating si Lord? And the reason is about the question why. Because the question why answers the purpose. There is this story. Nagkatanungan doon, 3 kami, may isang mayamang milyonaryo na tumabi sa amin. Tapos we want to get some investment kasi may business na itatayo. Alam mo, sabi niya sa amin, bago kita bigyan, I just want to ask you. Sabi sa amin 3, what is the essence of life? Sabi niya. What is your purpose? Naku, pag nagtatanungan na itong purpose, alam niyo, medyo i-step na ako. Kasi tanungan ito yung mga naririnig ko lang yung mga essence of life sa mga Miss International, sa mga Miss Universe ba yon? Kaya hindi ko alam. Ano sinasabi niyang purpose? Okay, yung isang kapatid ko, yung isang kasama ko, siyempre tali-talinuhan, galing-galingan, so sumugot siya. What is the essence of life? Siyempre po, pag essence of pinag-usapan, from womb to tomb. Papanganak ka, you will be born, and then, toddler, magiging sanggol ka, and then after that, mag-aaral ka. Sabi nung matanda. And then, of course, tali-talinuhan ulit, and then after that, pag nakapag-aaral ka, siyempre, magtatrabaho ka. And then, pag nagtrabaho ka, siyempre, magkakaroon ka ng loved ones, magkakaroon ka ng boyfriend, magkakaroon ka ng girlfriend, and then, after that, siyempre, mag-aasawa ka. At pag nag-asawa ka, then, ikakasal ka, magkakaroon ka ng apo. And then, pag nagkaroon ka ng apo, tatanda ka, magre-retire ka at the age of 65. And then,
you will die. And after that is a complete silence. Parang ganito, silence to silence. Tapos, habang umiinom ka ng kape, akala namin tapos na ang usapan. Alam mo ang sabi ng matandang, yung milyonaryo? Habang humihigop kami ng kape. And then, wala kaming maisagot. You know why? Because ang sabi ni Rick Warren sa kanyang book, Purpose-Driven Life, sabay-sabay po, malakas, 1, 2, 3, go! Life without purpose. Hindi po katapusan ng buhay, mga kapatid, ang death. Because each of one of us na naniniwala, mga binago ni Kristo, we have what we call life after death. So dapat ang ating purpose ay malalim. And this is the reason why we need to talk about the life of Apostle Paul. Tingnan natin mga kapatid kung ano ang ating matututunan doon sa purpose ng buhay ni Paul na pwede nating matutunan sa buhay natin ngayon. Okay, this is the situation. Si Paul po ay kakosa namin. Pag sinabing kakosa, ang situation po ni Brother Paul dito sa sulat niya na ito, siya po ay nakakulong. At marami po akong kakosa dito, kami po ay nakulong din. So we know how hard to be inside the jail. Kapag walang dalaw, mahirap, nabuburyo kami. Pag walang tulong galing sa labas, naku, galit, puot, mahirap. But this time, mga kapatid, ulitin ko, ang situation ni Paul, hindi natin alam, binanggit po dito, na siya ay binigyan ng tulong second time, but again, the clear, siya po ay nakakulong. We don't know kung ilang years o ilang months, ilang days siyang nakakulong, but ang binabanggit dito, I rejoice greatly, sabi ni Paul, in the Lord, that at last, you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Malalaman natin mga kapatid na ang pagre-rejoice, ang pagsasaya ni Paul ay hindi tungkol doon sa ibinigay, kung hindi, ang sabi niya dito, I rejoice greatly in the Lord. I am not after your material things. Ganun po pala siyang magpasalamat, ano? Pero sabi niya, I know, indeed, you're concerned. Pero dito po sa kabila, binabanggit niya sa Philippians 4:11, sabi niya, I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content. Naku, matindi ito mga kapatid. I have learned to be content whatever the circumstances. Ano man ang season ng buhay, I learned to be content. While we were in Korea, 4 po ang season. Winter, fall, summer, and autumn. 4 ang season. Sa Pilipinas, 2 lang yata. Tag-init at tag-ulan. Tama ba? Tag-sibol at tag-tuyo. Tama ba yun? Tag-tuyo. Kamusta po ang buhay natin, mga kapatid? Ano po ang season ng buhay natin ngayon? Kami po tag-tuyo. How about you? Kamusta po ang buhay natin ngayon? Tag-tuyo. Pero sabi ni Paul, mga kapatid, we will learn from this. Ano man ang season sa buhay, sabi niya, I rejoice with the Lord. And I learned to be content. Sa atin pong pag-diretso, sa pag-subaybay natin sa Philippians 4:12, ang susunod na verse, sabi niya dito, I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned, ito ulit, inuulit niya, I have learned the secret of being content. Wow! I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Ano man ang season ng buhay,
meron, wala. Minsan dumarating sa point na, hindi ko alam kung umaabot sa point na kayo na, dumating po kami sa point na nakikipaglaban kami sa toothpaste. Nangyayari ba sa inyo yun? Na yung pader halos mawasak yung pader ka. Alam niyo yung toothpaste? Na medyo mahabang ganyan, dumating po kami sa point na yung aking toothbrush, iniipit ko yung toothpaste para lang may lumabas. Umabot po kayo sa ganon? Meron po ba akong katulad noon na umaabot sa ganon? So walang-wala na talaga. Umaabot po kami sa panahon na talagang hindi namin alam kung saan kukuha ng pera. Pero nagkaroon din pa ng experience na kami nagkaroon din naman kahit papaano. But anyway, pagka meron ka, masarap maglingkod. Pero pagka dumadating yung point na halos paubos na, wala na, salat na, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng lakas. Pero pag-usapan natin, saan ba kumukuha ng lakas si Paul? Sabi po dito sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Pag binanggit mo ang Christian, especially yung mga kabataan, what is your life verse? And halos 50%, babanggitin niya itong tinatawag na Philippians 4:13. But guys, brothers and sisters, mga kapatid, memorizing and experiencing is a very different thing. Magkaiba po ang minememorize, magkaiba po ang ine-experience. Magkaiba po ang sinasaulo at magkaiba ang nilalakaran. May I ask you, COG congregation, tayo po ba ay lumalakad sa verse na ito? Or minememorize lang natin? Pag binanggit po ang verse na ito, mahalaga nating malaman, mga kapatid, yung word na all things. All. Ang ibig mong sabihin, I can do all things through Christ who strengthens me. All? O baka naman ang pinag-uusapan lang natin ay yung nakulong ka at nahirapan ka kasi wala kang makain. Mga kapatid, itataas po natin ng kaunti at mabibigla kayo kung ano ang tragedy sinapit ni Paul. Pero bago po yan, may I request everyone to please let us close our eyes, let us pray. Oh, hallelujah, God, our Father. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, sa topic na ito kasi masyado pong malalim, Panginoon, ang pag-aaral namin ito. Ikaw po ang masunod, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa. At lahat po kami, Panginoon, including me, ay ibukas mo po ang aming isip at ang puso upang mapagtagumpayan namin na mapag-aralan, Panginoon, ang buhay ni Paul at maisa pamuhay namin. Nawa, Panginoon, ang wisdom na ito ay tumimo sa aming mga puso at lumakad kami sa katuwiran patungkol sa iyo. We want to glorify you, to give you praise, and to put you doon sa kataas-taasan. Panginoon, ikaw po ang masunod sa gawain ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik tayo mga kapatid sa kwento ni Paul. Ang mga tragedy ni Paul, nakulong siya, at itong mga ito ay isa lamang po ang reason. You know why? Because he continuously, unstoppable, sa pag-share ng Word of God. Sa pag-uwi ng soul. Ibang-iba sa panahon natin kesa noon. Pag-usapan natin. In 2 Corinthians 11:24, ito po ang susunod na tragedy. Totoo ba talaga itong all things? I can do all things through Christ who strengthens me? Let us learn. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Kapag pinag-aralan natin tinatang binabanggit na 40 lashes minus 1, we are talking about the severe punishment na ibinibigay ng law, ng Jews noong araw sa pinakamataas na parusa. This is the severe punishment. And that is called blasphemy. At pag binanggit itong mga kapatid na 40 lashes minus 1, what do you mean by this? Sa sobrang severe ng gagawin sa kanya, hindi po pwede na sumobra sa 40.
At bihirang-bihira, mga kapatid, ang nakakasurvive ng 40. Siguro mga 30 pa lang patay na yung tao kung mahina-hina ang katawan. And this is the reason why hindi nila pinapaabot ng 40 para 39 pa lang, i-stop na sila para hindi sila magkamali, para hindi sumobra. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Napakasibir. Alam niyo kung gaano kasibir? Ito pong sinasabing scourging, itong paghaplet, o ano ba sa Tagalog yon? Paglatigo ba yon? Paglatigo? Mga kapatid, pinag-aaralan ko to, nanginginig ang aking laman. You know why? Ang dulo pa noong latigo na yon ay 3. Ang ibig sabihin, 3 yung dulo. Pag hinataw ka, 3 dulo at binubuo ito ng bones, metals, and glass. Yung bones po ng mga hayop na kinuha nila, ang dulo po noon, mga kapatid, ay parang kawil. Alam mo yung kawil? Ang dulo po noon ay hook. Then, metal glass, na kapag inihataw sa likod mo, ito ay magkakaroon ng crack. Ano ba yun? Mahihiwa. And number 3, ang dulo po nito ay mayroong mga bakal, baka bilog na bakal. So pag inihataw ito sa likod mo, pak! 3 ang latay, bugbog na aabutin mo. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ang isang latigo, ang isang hataw ay binubuo ng 3 times 39 is equals to 117. Kasi 3, di ba? Ang latigo, yung dulo. Tapos, 39 times, it is equals to 117 na latay. Siguro ang hataw dito, ang sabi namin sa iyo, huwag kang mag-share ng Word of God. Alam niyo kung paano pinahataw ang tao? Alam niyo kung paano nilatigo si Paul? Huhubarin po yung kanyang damit, and then igagapo siya sa troso, sa malaking kahoy, and then bukas na bukas po yung kanyang damit, and sisimulan po. Mga kapatid, ang humahataw dito ay hindi lang isa. Pipili sila ng malatipuno, malalaki, malalakas, parang si Brother Jojo, ganyan ang datingan, malakas. Para ramdam na ramdam yung pain, para hindi mapagod. So, igagapos, yung isa ay naandito, yung isa ay nandito, salitan sila. Wow! At ang believe me, mga kapatid, ang unang palo, manginginig ang laman. Sa unang palo. Ang sabi ko sa iyo, huwag kang mag-share ng Word of God. 1. Huwag kang mamibigay ng flyers. 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yung bilang pa lang nakakapagod na. Aabot sa 39. Bihirang-bihira ang nakakasurvive, mga kapatid. And yet, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, ginawa ito kay Paul 5 times in different scenarios. So all in all, ang makikita mong latay sa likod ni Paul ay 585. So kung bubuksan na siguro natin yung likod ni Paul, Paul, are you sure that you can do all things through Christ who strengthens me? Yes. Why? Look at my back. 585. Isa lang po ang kasalanan ni Paul. Sinishare niya ang pag-ibig ni Lord katulad natin, mga kapatid. Sana'y may natututunan tayo dito. And hindi lang yan. Sabi dito sa 2 Corinthians 11:25, 3 times, I was beaten with rods. Malaking kahoy, itatali, ibibitin ang patiwarek, papaluin ang paa. Beautiful at the pit. Who? Hallelujah, who brings good news. Hindi ka titigilan ng papalo hanggang hindi durog ang buto sa paa. Sabi ko sa iyo, huwag kang mag-share ng Word of God. But, ginawa po ito sa kanya 3 times. Pinalo, durog ang paa, gumaling. Pinalo ulit, durog ang paa, gumaling. In different kinds of scenarios. What else? Once I was pelted with stone. Alam niyo po ba yung binabato? Bihirang-bihira ang nakakasurvive dito, mga kapatid.
At kung mababasa natin sa Book of Acts, tinigilan lang siya kasi alam ng mga bumabato, patay na siya. If we are going to talk about that in the Book of Acts, iniwan lang siya, akala ng mga bumabato, patay na. At hindi ka titigilan, ang focus ng bato ay sa ulo. Biyak ang ulo. Next. Sa 2 Corinthians 11:25, 3 times I was shipwrecked. Wala pong magandang way ng pagbiyahe during that time. It's either kung malayo-layo ang pupuntahan mo, aba mga kapatid, ay walang eroplano. Kailangan mong magbarko. At kung malapit-lapit, ito at saka Lancaster, you need to walk. Pero during that time, ships were not reliable during that time, sa panahon po ni Paul. Ang ship, sa umaga, tanghali, hapon, payapa ang dagat. Pero pag dumating ang gabi, nako, eto na yung Kalbaryo. Malakas ang hangin. And kalimitan, itong mga ship na ito, mga kapatid, ay nagkakaroon ng shipwreck, nabubuwal, nawawala, nasisira. 3 times. And 1 time, dito sa 3, I spent a night and a day in the open sea. Yung 2, napangpang sila sa isla. Book of Acts. Pero yung isa, hindi sila pinalad. Alam mo kung bakit? Habang may mga nakalutang na mga kahoy, I don't know, nakakapit sila doon, and he spent night and a day. When we say night and a day, this is 24 hours na nakababad ang katawan sa tubig. Alam niyo po ba ang ibig sabihin? Kayo ba'y nagsuswimming sa swimming pool man lang? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng 1 hour, 1 oras na hindi ka aalis sa swimming pool, tapos nakababad ang katawan mo sa tubig? 1 hour. Magsisimulang lumambot ang kamay, umitim ang kuko, 1, 2, 3 hours, 5 hours, 24 hours bago sila nakita. And again, isa lang ang kasalanan ni Paul. Because he continuously shared the Word of God. Mga kapatid, sa pagpapatuloy, I have been constantly on the move. Hindi siya tumitigil. Kahit anong klaseng tragedy, no one can stop me. I am unstoppable. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. To continue, I have labored and toiled, and I have often gone without sleep. Walang tulog puyat. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Ang pinakamatinding parusa, pinakamatinding struggle. Besides everything else, kahit na ako'y pinapalo, kahit na ako'y hinahagupit, kahit na ako'y nakababad ng 24 hours, ang buong katawan ko sa tubig, besides everything else, ang sabi ni Paul, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Walang kwenta sa akin na masaktan ang katawan ko, pero yung concern ko sa church, habang ako ay pinapalo, ano kaya nangyayari sa church? Mabigat. Kamusta po ang inyong ministry? Are you concerned with your church? Are you concerned with your ministry in COG Imus? Why? Ito yung pressure. During that time, may nangyayaring division kasi sa church nila. Concern ko yung division. Sana huwag kayong magkaroon ng division. Huwag kayong mahati. One more thing. Superiority over others. Mas magaling sa'yo si Apollos kay Apollos kami.
Mas magaling mag-preach siya, doon kami. Mas maganda ang ministry namin kaysa sa inyo. Superior over others. What else? False teachings. Ito ay ilan lamang sa mga pressure na dumadagok sa buhay ni Paul. Okay, lastly, lawsuits against one another. Ang chismisan, ang utangan, sa loob ng church, ay humahantong sa demandahan. Sabi ni Paul, walang kwenta sa akin ang parusa sa katawan ko. But, yung pressure sa church ang inaalala ko, wag niyo akong alalahanin. Alalahanin natin yung church. Mga kapatid, sabi ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Ang ibig mong sabihin, to live in Christ, to die is gain? Eh paano kung, what do you mean by to live in Christ? Eh di, ikulong ka lang namin. Kulong ka na lang namin. Will you stop preaching about the gospel? Will you stop winning souls? Ikukulong ka namin. Hindi po pwede nyo akong ikulong. Why? Pag ikinulong nyo kami ni Silas, mag-uusap muna kami. Silas, ikaw ba magsosongli do ako? Alam niyo ba in the book of Acts, noong ikinulong sila ni Silas, mga kapatid, nag-praise and worship sila sa loob ng kulungan. Alam niyo nangyari? Nabiyak ang wall. Sa sobrang lakas ng kanilang praise and worship, nabuwal ang mga wall. The barriers were broken. Alam niyo ba yung story? Sabi noon, hindi mo kami pwedeng ikulong, magpe-praise and worship lang kami. Or kaya, gagawin namin para mapigilan ka sa pag-preach ng word, ng gospel, sa pag-preach ng, pag-share ng love ni Lord, eh paano kung pahirapan ka namin? You cannot control me. Kasi, I learned how to be content. Napag-aralan namin yan. Sa lalim ng aking relasyon kay Christ, I learned how to be content. Yung pinakamahirap na ma-attain sa buhay ng tao, yung salitang contentment, we learn from that. Because of my relationship with Christ. Hindi mo ako pwedeng ikulong at hindi mo rin ako pwedeng pahirapan. Sanay akong magutom. Eh kung patayin ka na lang namin, hindi mo rin ako pwedeng patayin, sabi ni Paul. Why? Because to die is gain. Mga kapatid, Paul is unstoppable. Hindi mo pwedeng pahirapan, hindi mo pwedeng ikulong, hindi mo siya pwedeng patayin, because to live in Christ, to die is gain. Kaya, whatever you do to me, sabi ni Paul, I will continue to fulfill my purpose. He is unstoppable. So mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, paano ba natin mabibreak? Having said of that, having learned about the life of Paul, how to break the barriers? Pag-usapan natin ito. Mga kapatid, always remember that in order for us to break the barrier, ito na po mga kapatid, ang how, kung paano, always remember that we have an unstoppable God. We have this powerful God. And the battle always belong to the Lord. Hindi po atin ang laban. Kaya nga si Paul, ako ay kumukuha ng strength kay Lord, kay Christ. Hindi sa atin ang laban. Kaya po ang kapit kay Lord. Hindi po sa sarili natin. Actually, malay nga yung sa ngayon, sa mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, hindi lang kapit. May I suggest, ang kailangan dito, yapos ngayon, yapos kay Lord. Yapos, Lord, wag mo kami pababayaan. Matindi ang laban, mga kapatid. Hindi ko na kaya. Ang hirap kaya. And mind you, unstoppable people put their trust in God. Kay Lord po ang laban. Next, always remember, Church of God, brothers and sisters, that we have unstoppable church. Ito po ang ating tahanan.
Ito yung binabanggit ni Paul na, are you concerned with our church? Have you ever asked yourself, ano ang pwede kong maitulong sa ministry ni Lord? Ang daming binigay na blessing sa akin si Lord, pero may binibigay ba ako para sa gawain ni Lord? Para dito sa aming church? Mga kapatid, mahalin natin ang church. Why? Because ito ang ating bahay, ito ating tahanan. And ang church pong ito, mga kapatid, ay nagkaroon ng napakaraming barriers. Sobra-sobra. But still, we are here. Because we have an unstoppable church. At mga kapatid, unstoppable people surround themselves with unstoppable people. Uulitin ko ha. Unstoppable people surrounds themselves with unstoppable people. Ang mga totoong unstoppable ay sumasama sa mga unstoppable people. And sino yung mga unstoppable people? Yan pong nasa tabi mo. Sabihin mo sa kanya, please pray for me. Go ahead, go ahead. Please pray for me. Hindi ko na kaya ang laban. Minsan hindi ko alam ang gagawin. Please pray for me. Make it intentional. Sige, go ahead. Please pray for me. Minsan hindi ko kaya ang laban. Please pray for me. And unstoppable people pray for themselves and pray for each other. Kaya, please pray for me. Even kay pastor, please ipag-pray niyo yung mga pastor natin. Medyo lumulutong na ang ugat. Sana hindi ako narinig. Pag-pray po natin ang mga pastor at yung bawat isa sa atin. Okay? And mind you, mga kapatid, we need to believe that our God will raise up barrier breakers in this church. And lastly, we need to believe that we have an unstoppable you. You are unstoppable. Unstoppable people walk in the purpose. Okay? Unstoppable people walk in their purpose. They know their purpose and they walk through their purpose. So mga kapatid, last time po ay nagkaroon kami ng survey. Ang tanong ay, para kanino ka bumabangon? Sa English, who do you wake up for? At may mga tinanong kaming mga kabataan nandito na, ano ba ang hugot mo sa buhay? Because we want you to be unstoppable. And maraming sumagot. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Sabi niya, ako po, bumabangon ako kasi kay Daddy. Bakit? Kasi po ang layo ni Daddy, nasa abroad, seaman. Ang hirap kaya ng parents po namin malayo. Nag-aaral ako mabuti kasi ayoko malayo si Daddy, ang hirap. Araw-araw bumabangon ako sa kagustuhan na pag ako po nagkaroon ng malaking grades. Si Daddy pa uuwiin ko na. Alam niyo ba one time, may tumawag sa misis ko. Wala kaming marinig kundi sigaw ng sigaw, iyak ng iyak sa phone. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, sigaw ng sigaw, hindi ko na kaya. Hindi niya alam ang gagawin, mga kapatid. Ito ay single mom, matapang, malakas ang katawan, handang lumaban, pero dumarating ang point na hindi niya kaya. Mga kapatid, we need to understand that all, binabanggit dito, huhugo tayo ng tapang. Binabanggit dito that for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sa Tagalog po, para magkaroon tayo ng lakas na loob, mga kapatid, to break these barriers, sapagkat ang bawat anak ng Diyos, sabi dito sa unang Juan 5:4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Eto, may kakampi tayo, mga kapatid. Finally, napapagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Actually, minsan kahit napakalaki ng tingin natin problema, ng barrier, ang solusyon ay ganitong kalaki lamang. Inilalagay sa thoughts. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Si Lord ang bahala sa lahat. Kaya mga kapatid,
Sabi dito sa James 1:2-3, consider it anya pure joy. Ano man ang pinagdadaanan natin mga kapatid right now, ano man ang barrier mo sa buhay, maaaring ito'y personal, relationship, maaaring ito ay tungkol sa trabaho, tungkol sa school, maaaring ito ay tungkol sa family, maaaring tungkol sa ministry sa loob ng church, gusto mong maglingkod at naglilingkod ka ngayon mga kapatid. Consider it pure joy, my brothers and sisters, sabi sa James, Santiago, whether you face trials of many kinds. Because you know that testing of your faith produces perseverance. What do you mean by perseverance? It is a persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Kapag lumalakad tayo kay Christ, ano man ang pagsubok mga kapatid, maglalagay ng wall. Hindi ko alam kung ano yung wall ninyo. Kami may sarili kaming wall. Pero dalawa ang mangyayari. It's either you will lose or the wall will win. It's either mananalo ka, matatalo siya. Or mananalo ang problema, tayo ang matatalo. You have to choose. Mga kapatid, you need to remember, hindi tayo pwedeng magpatalo. Kailangan tayong lumaban at humugot ng lakas kay Lord. Alam niyo kung bakit? Pag hindi ka bumigay, ano man laki ng pader, mga kapatid, ano man laki ng barriers, pag hindi ka bumigay, sa pagsubok na kinakaharap natin ngayon, pag hindi ka bumigay, pader ang bibigay. Amen po mga kapatid, pader ang bibigay. Let's all stand mga kapatid. Tayo po ay samantalang tumayo sa ating pagtatapos. Habang inaawit natin ang mga awiting ito, magsumbong tayo kay Lord mga kapatid. Sabihin natin, ibigay natin kay Lord ang lahat ng problema natin. Go ahead please. They curse and laugh, do not fight. Oh, hallelujah. 1,000 men you'll crucify, as crimson stains that fill your mind. Hallelujah. You look upon me with delight. Hallelujah. From throne to cross you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love. Hallelujah. Come on, How praise Lord. can it be? Church, pray for your family. From the cross, you look at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Tayo po'y manalangin mga kapatid. Iluluwa kay Lord, ano man ang pagsubok na kinakaharap natin ngayon, whether it is through your family, may mga kapatid tayo, may mga parents tayo, may mga anak tayo na hindi pa nakakakilala kay Lord mga kapatid. Gayon din, anumang barriers, anumang pagsubok, anumang trials, I can only see broken barriers right now. In the name of Jesus, Panginoon, anuman ang aming sitwasyon, Panginoon, we know that you are faithful in any kind of season, Panginoon. Sa buhay namin na kinakahadlangan ngayon, ang reason po ng aming pagpupuro ay ikaw, wala ng iba. Kaya naman, Panginoon, minsan mabigat po ang buhay, pero alam namin na nandiyan ka. Hindi mo kami pababayaan kailan pa man, Panginoon, sa paglaman po sa years na ito, sa mga trials na ito, sa iyo kami gumukuha ng lakas, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid kong ito na naririto ngayon, mga kapatid, sa kanilang mga barriers sa buhay, Panginoon. Inilalapit po namin ang aming buhay sapagkat naniniwala kami na hindi namin makakaya. Sobrang bigat, Panginoon, ang aming pinagdadaanan ngayon. Ama, samahan mo kami. Tulad ng pagsama mo kay Paul, Panginoon, ano man ang kanyang tragedy sa buhay, samahan mo rin kami, Panginoon. And dinadalangin ko po, mga kapatid ito, sa pansamantala naming paghihiwalay, Panginoon, sa mga oras na ito, nawa ay bigyan mo po sila ng banal na espiritu na ma-share ang pag-ibig mo sa iba, Panginoon. Sa sa pansamantalang aming paghihiwalay, Panginoon, sa katatapos na first worship service sa araw na ito, ikaw nawa ang makita sa bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko po ang aming mga ikapo, ang aming mga blessing. Ito po ay tanda, Panginoon, na kami ay tapat sa iyo. Bless the works of our hands, Panginoon, na kami ay muling makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng blessing na ito. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kaloob kay Lord na handang ibigay. At salamat po, mga kapatid, na tayo ay nakatapos ng worship service. Nawa, ang pagpapala ni Lord ay sumain yung lahat. Mga kapatid, tapos na po tayo. Magandang umaga po. And always remember that God is faithful in any kind of season. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless everyone. And next week po ang ating 13th anniversary. Meron po tayong dalawang services, 10 a.m. po and 3 p.m. Pero po, we suggest and encourage you na 9 a.m. pa lang po nandito na po kayo. May mga activities po tayo. And excited po kami makasama po kayong lahat. God bless everyone and see you next week.